4:30 pa nga lang ng madaling araw ay gising na nga ako para nga ipagluto ng almusal ang Ate Faith. Nagluto nga lang ako ng itlog at sinangag ko nga yung natirang kanin kagabi. Para nga bago umalis ang Ate Faith ay meron nga siyang almusal. Pasensya na nga kayo kung madilim nga sa kusina namin. Dahil nga yung ilaw na nakalagay dyan ay nilagay namin sa labas dahil nga madilim sa labas at nasira nga ang ilaw sa labas. Hindi pa nga kami nakakabili ng bago para mapalitan nga ang ilaw sa kusina. For the tiis muna sa dilim ang person. Pagkatapos ko nga magluto ng almusal ay nakita ko nga ang bunso na gising na pala. Pagbangon ko nga lang ay nakita ko nga dumilat siya pero hindi ko nga nakita na tumayo na nga pala siya. Na para bang siya yung papasok. Excited yarn. Madaling araw pa nga lang yan pero gising na nga ang pagkatao nitong bunso namin. Abay napakalikot pa. Nanggugulong nga siya sa Ate Faith niya habang kumakain ang ate niya. Dinudukwang niya nga ang pagkain ng ate niya. Na para bang gusto niya rin kumain. Maaga nga rin nagising ang pagkatao ng Ate Ana namin. Dahil nga napakahirap gisingin ng Ate Faith, lahat nga ng tao sa sala ay nagising na. Nakatapos na nga maligo ang Ate Faith niyan. Tinutulungan ko na nga lang siyang magbihis. Dahil nga anong oras na at anong oras na rin siya makakapasok. Abay napakatagal pa namang kumilos. 4:30 pa nga lang na madaling araw ay gumising na ako para nga makapagluto ng almusal. Pero bumangon ang Ate Faith mga alas 5 na. Abay napakahirap gisingin. Mapuputulan ka na lang talaga ng litid, kakasalita na gumising na. Pero siya tulog pa rin. Ginising ko nga ang Daddy Aldrin para nga siya ang maghatid sa Ate Faith dahil nga hindi ko maiwanan ng bunso at nagwawala. Dahil nga maagang nagising ang bunso ay naantok na nga ito. Alas 8 pa nga lang ng umaga ay inasikaso ko na nga ang Ate Ana. Siya nga lang ang may pasok dahil nga ang Kuya Adam ay may assessment. Kinabukasan pa nga ang pasok niya. Abay pasensya na kayo sa kilikili kung makulimlim. Na para bang may namumuong bagyo. Alas 8 pa nga lang yan pero yung mukha ko nga ay haggard na. Abay ayos mukha be. Pagkatapos kong ambisa ng Ate Ana ay tinalian ko na nga agad dito. Pagkatapos ko nga siyang asikasuhin ay hinatid ko na nga agad siya sa school. Buti nga at hindi siya umiiyak, tahimik nga lang siya sa loob. Nakaupo nga lang siya at nagmamatsyag nga siya sa paligid niya. Pagkahatid ko nga sa Ate Ana ay dumiretso nga ako sa palengke para bumili ng ulam. Pag uwi ko nga sa bahay ay naglinis na nga agad ako bago ko nga kunin ng bunso. Dahil nga walang pasok ang Kuya Adam, siya nga ang katulong ko maglinis ngayon sa bahay. Abay napakasipag naman ng kuya. Abay pasensya na nga kayo sa walis tambo namin na malapit na nga sumuko. Huwag kayong mag-alala dahil habang ine-edit ko to may bago ng walis tambo. Pagkatapos ko nga maglinis ay pinakain ko na nga muna itong bossing ko dahil nga nagwawala na sa gutom. Na para bang akala mo'y pinabayaan talaga siyang magutom. Gusto niya nga kapag pinapakain siya ay tuloy-tuloy nga ang subo sa kanya. Habang pinapakain ko nga ang bunso dyan ay nandyan nga ang Kuya Adam at may sinasabi nga sa akin. Nagtatanong nga siya kung nakablog ba daw ako. Alas 10 pa nga lang ng umaga ay nagluto na nga ako ng tokwa. Dahil nga tokwa at talong ang binili ko sa palengke. Dahil nga natatakam na naman akong kumain ng tokwa at talong. Hoy, hindi buntis ha, nag-crave lang, wag kayong ano. Ewan ko ba, pero kahit anong sarap ng ulam ang ibigay mo sa akin, mas gugustuhin ko pa rin ng tokwa at talong. Bigla na nga lang nagtawag ang Ate Faith niyan dahil nga nasa labas na nga pala siya ng bahay. Pagdating nga ng alas 12 ay sinundo ko na nga ang Ate Ana. Hindi nga kami agad nakauwi dahil nga may pinapirmahan sa akin ng teacher.
Pagdating nga ng alas 5 ay nagpasundo na nga ang Daddy Aldrin at naglambing nga kami sa kanya at nagpabili nga kami nitong shawarma fries. Yun lamang po, maraming salamat po sa panonood. Bukas po ulit. Bye-bye!